Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata at tumayo ng bigla. Ang guro ay nakaupo sa harap niya na ganap na kalmado. Sinabi ng old man sa isang mababang tinig na ang kanyang katawan ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Patuloy na nagagalit si Ho at tinanong kung ano ang eksaktong pinag-uusapan ng old man. Dagdag pa ng master, at wala kang kaugalian. Galit na tinatanong kung sino ang naisip niya na siya, bumangon si Ho at sumugod sa old man. Sinubukan niyang pindutin siya, ngunit ang kamay ay lumipad lamang habang inilagay ng Panginoon ang isang bloke na ang old man ay nag-redirect ng enerhiya ni Ho laban sa kanyang sarili, at siya ay muling lumipad. Nagtataka ako kung gaano karaming beses ngayon nakita na niya ang kalangitan sa itaas na tumataas muli. Hinawakan niya ang kanyang ulo na papalapit sa kanya. Inaalok ng master na sa wakas magsimula. Hiniling niya kay Ho na sunggaban siya sa kwelyo, at kung magagawa niya ito, hahayaan lang niya siya. Ngunit kung hindi niya magagawa, kung gayon kailangan niyang maging kanyang mag-aaral at tanggapin siya bilang kanyang guro. Nang walang pag-aatubili sa tugma ay tila bata, at hindi niya nakita kung bakit dapat itong gawin, kahit na iginiit ng old man, itinaas lamang ng guro ang hem ng kanyang mga damit na parang hinihimok siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung si Ho ay talagang tiwala na sapat lamang na sumuko. Ang iba't ibang mga saloobin ay nagsimulang lumitaw sa isip ni Ho. Naalala niya na kahit na walang guro, siya ay naging hari ng mundo ng yokai, at hindi niya mahawakan ang ilang matandang. Ngunit sa unang pagtatangka na hawakan ito, ang master ay madaling tumalon sa damo sa paligid nila, bumangon at nagsimulang hilahin ang layo mula sa lupa. Medyo nagulat ang guro na ang gayong walang karanasan na kamay ay maaaring maging sanhi ng isang whirlwind. Ang mga mata ni Ho, ang old man ay mukhang isang kuneho na sumusubok na makatakas. Hindi siya babalik, at umusbong sa aksyon, sinusubukan na kunin siya ng kwelyo, na tinutukoy na palayain siya ng buong lakas, tinamaan niya ang bato kung saan nakatayo ang Panginoon, sinira ito sa maliit na mga fragment. Ang master ay madaling tumalon sa tabi. Natutuwa siyang obserbahan kung paano, kahit na may edad, ang kanyang balat ay nanatiling matatag, kahit na magaspang at tuyo siya ay kasing hirap ng bato. Pumili si Ho at ngayon ay naghanda siyang itapon ang bato na ito sa guro. Madaling dodge ng guro ang bato na itinapon ni Ho, ngunit nakatingin sa gilid, napansin niya na ang batang lalaki ay nakatayo na sa tabi niya. Tingnan lamang ang batang ito, naisip ang Panginoon, na may isang makinis ngunit mabilis na paggalaw ng kidlat, humakbang siya. Nagsimulang tumingin sa kanya si Ho. Napagtanto niya na ang kalaban na ito ay nangangailangan ng isang mas malubhang diskarte at mas maraming pagsisikap. Nadagdagan niya ang kanyang bilis, na hindi napansin ng Panginoon. At sa wakas, nagkaroon ng pag-aaway sa pagitan ng Ho at ng guro. Hinawakan ng kamay ni Ho ang dibdib ng old man. Isang malawak at malambing na ngiti ang lumitaw sa mukha ng batang lalaki. Kinuha lang ng master ang kanyang ngipin. Sa una siya ay tahimik, at pagkatapos ay tumawa lang siya. Tinawag niya si Ho na isang kawili-wiling maliit, ngunit kaagad pagkatapos nito, nagpasya siyang turuan ang batang lalaki ng paisa-isa at simpleng tinamaan siya habang lumilipad sa himpapawid, naisip muli, sino ang impyerno na ito? Habang ang anino ng gabi ay nagsimulang takpan ang lupain, ang Panginoon ay dumating sa bahay ng ama ni Ho. Nais malaman ng ama kung ang kanyang anak ay may potensyal na maging isang martial artist. Ito ay sa kahilingang ito na dati niyang lumingon sa old man. Matapos ang paggugol ng oras sa Ho, maaari na ngayong ilarawan ng guro na may kumpletong kumpiyansa. Siya ay medyo matigas ang ulo at bastos, ngunit ang iyong anak na lalaki ay ipinanganak na may diwa ng isang mandirigma. Maging ang aking nakababatang kapatid na lalaki, na itinuturing na isang natural na ipinanganak na mandirigma, ay hindi tulad ng Ho. Matapos marinig ito, si Hajinyo ay nagyelo na sinusubukan na maunawaan ang katotohanan ng kanyang narinig, dahil alam niya ng mabuti kung sino ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, ang dating pinuno ng pamilyang Namgang at pinuno ng Murim Alliance. Ipinagmamalaki niyang ipinanganak ang pangalan ng 24 na martial arts master sword lord Namgang Jin, hindi niya mapigilan at tinanong ang Panginoon kung sigurado ba talaga siya sa sinabi niya tungkol kay Ho. Higit pa sa sino mang dapat malaman iyon. Taos puso akong nagsasalita, sumagot ang Panginoon.
Pagkatapos ay nag-alok siya ng isang hindi inaasahang mungkahi. Marahil ito ay ang kasakiman ng old man, ngunit nais kong itaas ang Ho bilang isang natitirang mandirigma gamit ang aking sariling mga kamay at ipakita sa kanya sa mundo. Ha, Jin, hindi maitatanggi niyo ang kagustuhan ng guro kung nais niyang personal na turuan ang kanyang anak na martial arts. Gayunpaman, ang Panginoon ay may ibang bagay na nais niyang sabihin. Naalala niya na nagulat siya kay Ho sa oras na ito, nakaupo si Ho sa kanyang silid sa kama. Hindi makatulog si Ho. Ang parehong mga saloobin ay tumatakbo sa kanyang ulo. Mahigpit siyang nagpasya na lumabas sa bakuran. Isinama ni Jin ang guro, na nagsabing ang isang tao ay dapat bantayan ang bawat pangako ng maingat na 1,000 mga piraso ng ginto. Hiniling din ni Jin sa Panginoon na kunin ang kanyang anak bilang isang apprentice. Bigla, nagyelo ang master. Huminto siya dahil nakita niya si Ho na nakatayo sa gate. Ang mukha ni Ho ay nabugbog, at mukhang malayo siya sa kanyang makakaya. Ang kanyang ama ay lumingon sa kanya ng isang katanungan, bakit ka narito? Ngunit sumagot lamang si Ho kasama ang kanyang bakit. Tinanong niya ang Panginoon kung bakit inatake ang kanyang whirlwind sa trabaho. Pagkatapos ay hiniling niya agad ang Panginoon na turuan siya. Ang kanyang tuhod ay tumama sa lupa ng isang tinak. Inulit niya ang kanyang kahilingan, tinugunan ng Panginoon, hiniling niya sa kanya muli na turuan siya. Hiniling niya na ituro sa martial arts gamit ang kanyang ulo pababa at naghintay lang ng sagot. Ngayon gusto ko ang sinabi mo, ang old man ng araw ding iyon, nagpunta si Ho kay Zhang at tinanong tungkol kay Master Namgong Chong Zhang na ipinaliwanag na ang old man na ito ay isang mahusay na martial artist. Siya ay may malawak na kaalaman, mas malawak kaysa sa iba, kahit na hindi siya palaging nakatayo sa mga dakilang masters, dahil madalas niyang iniiwan ang pamilyang Namgang dahil sa kanyang pagnanasa sa paglalakbay, kinikilala ng iba pang mga masters na naabot niya ang pinakamataas na antas ng kasanayan na karapat-dapat ng isang lugar na kabilang sa 24 na mahusay masters, kasama ang kanyang nakababatang kapatid, ang dating pinuno ng Alliance. Ito ay isang malaking karangalan para kay Namgang Jong na kinuha si Ho bilang kanyang apprentice. Ngunit ano ang karangalan para kay Ho? Matapang niyang nakilala kahit ang Tathagata, kaya itinuturing niya ito sa halip na isang malaking karangalan para sa old man na magkaroon siya bilang kanyang alagad, at tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit siya yumuko ng malaki sa matandang ito. Nangangatuwiran niya na siya ay magiging isang pagtawa ng stock sa gitna ng UKI kung ang balita na ito ay umabot sa mundo ng halimaw. Ngunit may karapatan ba siyang mag-alala tungkol dito? Ngayon, napagtanto ni Ho na yumuko lamang siya sa guro dahil nais niyang maging mas malakas. Iyon lang. Mabilis na lumipas ang oras, at 2 taon na ang lumipas. Ito ay taglamig sa labas, ngunit ang pagklangkang ng mga sword ay narinig sa mga puno. Master at Ho na isinagawa sa pamamagitan ng paglukso ng mga puno at pag-deflect ng mga pag-atake ng bawat isa sa hangin. Nagsanay sila ng mahabang panahon nang hindi alam ang pagkapagod. Ang kanilang mga pag-shot ay malutong at pinakintab. Sa tunggalian na ito, ibinigay nila ang kanilang lahat. Minsan ang isang sword lamang ay hindi sapat. Parehong nagsimulang gumamit ng pamamaraan ng sabay-sabay, nagtitipon ng enerhiya sa kanilang kamay. Sa isang iglap, inilagay nila ang kanilang mga kamay sa mga dibdib ng bawat isa. Isang pagsabog ang umusbong, at itinapon sila sa iba't ibang direksyon. Ang snow ay nakakalat sa paligid. Ang mga pag-atake ay napakalakas na nag-iwan sila ng mga bakas kahit nasa kagubatan ng nyebe. Kapwa naintindihan na pagkatapos lamang na maipasa ang Mad-Ulash na landas ay maaaring maging isang master ng martial arts. Wala ka ba sa isip mo? Subukang huwag patayin ang iyong Panginoon. Sabi ko, sapat na, sabi ng old man. Bilang tugon, paalalahanan siya ni Ho tungkol sa kanyang mga salita na ang guro ay handa nang magtapos at maging una. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang kamay, hiniling sa kanya na tingnan ito sapagkat mayroon itong protection na kalasag dito. Inamin niya na hindi siya maaaring makipagkompetensya kay Ho ngayon, ngunit ilagay ito sa pagtanda lamang upang magpahinga at magkaroon ng isang mahalagang pag-uusap. Umupo sila sa tabi ng apoy. Sa tabi ng Panginoon ay naglalagay ng isang bagay na nakabalot sa isang pulang tela, at sinabi niya kay Hose na ang kanyang pagnanais na ibigay ang regalo ay nabawasan ngayon, gayunpaman, hindi nagmamalasakit dito,
itinapon niya ang scroll ng diretso sa mga kamay ni Ho. Sinimulang ibunyag ito ni Ho, at nakita na ang isang sword ay nakabalot sa tela. Ipinaliwanag ng Old Man na, sa kakaibang paraan, ang sword na ito ay palaging nahulog sa kanyang mga kamay na parang nais na matugunan ang tunay na Panginoon. Sinuri ni Ho ang sword at tinanong ang Old Man kung maibabalik niya ito, kung hindi niya ito gagamitin. Sumagot ang guro na sa kasong iyon, maaari niya lamang itong itapon. Nagpasya si Ho na ay unsheath ang kanyang sword. Itinaas niya ito, hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Pagkatapos ay gumawa siya ng maraming matulis na paggalaw pagputol ng hangin. Maingat na pinapanood ng master ang mga paggalaw na ito. Mayroon siyang ideya na kapag naabot niya ang kanyang rurok, si Ho ay makakagawa ng mas malakas na chi sa pamamagitan ng pag-concentrate nito sa loob ng talam, na lumampas sa kapangyarihan ng sword mismo. Patuloy siyang nanonood habang ang nyebe ay bumangon sa hangin kasama ang bawat swing ng sword ni Ho. Naalala ng Panginoon na nakakuha lamang siya ng mga sword na tunay na kapangyarihan ng maging kulay abo ang kanyang buhok. Ngunit nakamit ito ng 2 taon lamang matapos ang pagkuha ng sword. Gamit ang matalim na swing ng kanyang sword, pinutol ng isang malaking bato. Ang pagsubok na ito ng sword ay gumawa sa kanya na sabihin, medyo magandang sword. Sa sandaling iyon, lumingon sa kanya ang guro, aniya, alam ko kung gaano kakalakas. Pagkatapos ay idinagdag niya, naabot mo ang iyong rurok sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa akin, at natutunan ko mula kay Namgang, ang pinakamahusay na angkan ng swordsman. Hindi lamang ito kasanayan. Ito ang pamamaraan ng walang hanggan na sword. Ngayon ikaw ay sapat na malakas upang madaling talunin ang mga matatanda ng mga dakilang angkan. Ang lahat ng mga seryosong salita ni Master Ho ay sinagot na may maikling na intindihan lamang. Itinapon ng guro si Wood sa apoy at ipinagpatuloy ang kanyang paliwanag. Bigla, sinabi ni Ho na ayaw niyang maging mas malakas. Sa ganitong paraan, ipinaliwanag niya na ayaw niyang limitado sa anumang pamamaraan. Ang pamamaraan ng fencing ng Namgang clan ay walang alinlangan na isa sa pinakamalakas, at dahil dito ay naging mas malakas siya. Ngunit ang Namgang clan sword art, na akala niya ay katangi tangi sa isang tiyak na punto, ay nagsimulang pakiramdam tulad ng isang limitasyon sa kanya, na pinipigilan siya na gamitin ang kanyang kapangyarihan hanggang sa buong sukat. Hiniling sa kanya ng guro na ipaliwanag ng mas detalyado, bastard ka, ano ang ibig mong sabihin? Tanungin. Ang guro. Narinig ni Ho ang kanyang tanong at naisip na tiningnan niya ang higanteng puno sa likod ng guro. Sa halip na mga paliwanag, nagpasya siyang ipakita ang kanyang mga salita. Sinimulan niyang iguhit ang kanyang sword, mukhang butas sa puno. Ang kanyang mga mata ay naiilawan ng isang asol na glow, tulad ng ginawa ng talam na layunin ng diretso sa puno. Gamit ang kanyang kapangyarihan, inatake niya ang isang butas mismo sa gitna ng puno. Napakalakas ng enerhiya na ipinikit pa ng master ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, binago ni Ho ang posisyon ng kanyang sword. Lumikha ito ng isang vortex ng hangin na nagsimulang sirain ang puno. Mula sa nilikha na butas sa maliit na piraso, ang whirlwind ay naging mas malaki at mas malakas. Tumayo pa ang guro, hindi nauunawaan ang nangyayari. Kailangang gumamit ng higit pang lakas si Ho. Inilibot niya ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay pinalitan niya ang kanyang sword, pinalaki ito ng mataas, ang enerhiya ay naging napakarami na ang isang malakas na pagsabog ay umalangaw-ngaw. Kalmado na pinalo ang kanyang sword at tumingin sa natitirang funnel. Tinansya niya ang laki ng sinkhole, na maaaring maging batayan para sa isang higanteng lawa. Noon ay napagtanto ng Panginoon na ang kapangyarihan ng Ho sword ay hindi mailalarawan sa mga ordinaryong termino. Ito ay parehong kawalan ng laman at ang kakanyahan ng martial art mismo. Kailan ito nagsimula? Tanungin ang Panginoon, kung saan sumagot si Ho, nagsisimula na lang ako. Alam ng Panginoon na ang mag-aaral ay lalampas sa guro, ngunit hindi niya inaasahan na napakahusay. Lahat ng ngayon na alam mo, sinabi ni Ho na may isang swagger na hindi niya kulang. Malinaw, kung ito lamang ang simula, kung gayon ang proseso ay hindi pa kompleto. Nais lamang ni Master na makita kung gaano kalayo ang lakas ni Ho.
Nagpasya siyang tulungan siyang ibahagi ang kanyang malalim na kaalaman na nakuha habang naglalakbay sa buong mundo upang maghanap ng martial arts sa labas ng kanyang sariling bansa. Si Master, si Ho ay hindi tatanggi sa alok, ngunit masungit niyang ipinahayag na isasaalang-alang niya ang kanyang sarili na napahiya kung hindi niya ito mababayaran.